Sa akin sana, kahit habang buhay sa akin tumira, kahit pakainin ko pa siya, basta't mabait lang siya sa akin. Napag-usapan niyo ba na dahil bahay mo pa naman yun at hindi kundi siya sumunod, pwede naman siya umalis, maghanap ng Oo. sarili niyang lugar? Ang sabi niya sa akin, pag pinapalayas, ba't ako lalayas? Bakay ko to eh. Meron ka pa ng mga records sa barangay na meron kong pananakit at verbal abuse sa tatay mo? Alam niyo po, sir, katulad nga po na nasabi ko, hindi lang po ako yung may records, may records din po siya. Kaya nga po ako nagkakaganito dahil din po sa kanya. So anong sinasabi mo? Dahil sinaktan ka, sinaktan mo din siya. Wala ka ng pag-asang magbago. Hindi gusto mong patakaran ko, masamang tao ako, dumistansya ka sa akin para lumigaya ka. Pag nagdistansya ka sa akin, lahat ng gusto mo masusunod mo na. Masaya ka na. Ay, gusto kong lumayo talaga eh. Siguro baka hindi pinapahintulot ng Panginoon eh. Ayun. Sige sir, binabanggit mo yung Panginoon, babanggitin ko din sa iyo isang verse sa Biblia. Honor your father and thy mother. Do you think you are honoring your parents dito sa ganitong klaseng usapin? But I'm seeing a problem doon sa anak. Parang Yes, gusto niya sir. yung magulang Yes, sir. pa lumuhod sa kanya. Sino ka ba naman? Nanggaling ka sa Yes, tatay po. mo, nanggaling ka sa nanay mo. Bakit parang sila ang luluhod pa sa'yo? Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Medyo nabahala lang ako doon sa nabanggit nyo sa video na kung saan ay pinapalo daw kayo ng parang tubo ng Opo. inyong anak. Ilan taon na po siya? 49 na. So he's 49 years old. Siya po ay naninirahan pa rin sa inyong Sa bahay. akin, opo. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng sariling lugar. Opo. Sa akin sana, kahit habang buhay sa akin tumira, kahit pakainin ko pa siya, basta't mabait lang siya sa akin. Sa akin naman, mas gusto ko ang nakatira siya sa akin para mayroon akong tagapagtanggol, may kasama ako. Ang kaso naman, hindi ko naman siya maasahan dahil lumalaban siya sa akin. Ano po bang trabaho ng inyong anak? Gwardiya po. Ano po ba yung nagiging away ninyong dalawa? Dahil sinasaway ko siya dahil sa pagbabarkada niya, mayroong binugbog na siya. Yung panga niya, tumalsik na, inupira na. Binugbog na naman dito sa yung bagay niya, pinasok ng dugo, inupira na naman. Yung mga opera ba yun? Sino po ba nagbayad? Tropil Health. Kahit papano, kahit 49 years old na itong anak ninyo, ay sinusuportahan nyo pa rin siya. So nakikita ko sa inyo tayo na parang talagang mahal na mahal nyo ang anak Mahal ninyo. ko po. Napag-usapan nyo ba na dahil bahay mo pa naman yun at hindi kundi siya sumunod, pwede naman siya umalis, maghanap ng Oo. sarili niyang lugar. Pag Kung sakaling ayaw niya talaga sumunod. Kasi anong sinagot ng anak mo? Ang sabi niya sa akin, pag pinapalayas, ba't ako lalayas? Bakay ko to eh. Ah, ganun. Oo. Pero sino ang nagtustos para dun sa bahay niya? Kami Kayo. po. Ngayon, wala pa siyang kamuang-muang sa mundo na to. Bata pa siya. Oo. Kayo na ang nagpagawa ng bahay niyon at doon na Opo. siya nanirahan hanggang Opo. sa doon na siya lumaki. Opo. So ano po yung nagiging concern natin, Tay, kung bakit po tayo lumapit dito sa ating tanggapan? Dahil pasakit siya sa ulo ko, lumalaban na siya sa akin. Mhm. Baka mapatay ko siya o mapatay niya ako. Joel, magandang umaga sa iyo. Isang umaga rin po, opo. Okay. Ano po ba muna, sir, ang inyong panig regarding sa issue na to? Oo, sinasabi nga po, dahil lumalaban daw po ako, dahil gusto ko raw po ako yung masusunod. Ang totoo po dyan, sir, hindi po talaga doon nag-umpisa yung gulo. Kundi, doon po sa pagtatapon niya ng urinal po niya, yung ihi niya po. Ako po yung naglilinis po dito kasi sa bahay, dito po sa bakura namin. Mhm. Ngayon, sabi ko, kung po pwede naman, yung mga kalat nyo, huwag nyo naman iitsa-itsa. Pero parang hindi niya dinidinig kasi okay ho siya kara pag nandyan eh. Pero pag nandito, hindi ho. Puro ka bastos kahit mga bisita namin, binabastos eh. Paano Wala binabastos? ko noon pa. Wala ho akong nakita na itinuring niya akong anak. Parang itinuring niya ako na alipin dito sa bahay na to. Kaya nga po ako nagagalit. Wala naman hong dahilan para magalit ako magkaroon ng sama ng loob eh. Okay. Actually, ang trabaho ko po, decente po ang trabaho ko. Meron naman ako kumain sa trabaho. Okay. Matanong ko lang, sir, sa tagal-tagal ng panahon, kayo po ay nakatira dyan sa bahay. Tama po ba? Ng tatay mo. Sir, Tama ba? kami po ay isang pamilya. Yes. Isang pamilya, pati asawa mo, nandiyan na sa bahay ng ama mo at ina mo. Regarding naman doon sa issues ninyo, kailan po nagsimula yung mga ganyang klase mga problema? Anong mga taon? Kailan po nagsimula? Ano pong taon? Nasimula pa ho nung yung pinanganak ako, sir. Simula nung pinanganak ka pa ay nagkakaroon ka na ng problema doon sa mga magulang mo. Opo, kasi malupit ho yan eh. Ganyan, ititiwari ka, pahiyayin ka sa labas, uhubarang ka, gugupitan ka ng kung ano-ano. Aba po ba yun? Makatao po ba yun? Dapat nga ako, matanda na siya, dapat binabago niya yung sarili niya eh. Ako sa edad ko na to, papakitaan niya pa po ako ng hindi kaaya-aya at hindi
maganda sa mata po ng mga... Kahit magtanong-tanong po kayo, pumunta po kayo rito, mag-imbestiga po kayo, magtanong po kayo dito sa mga kapitbahay namin. Bakit hindi na lang kayo umalis ng bahay, maghanap na lang kayo ng sariling tirahan? Sabi mo nga naman, matanda ka na, may sariling pamilya ka na, may asawa ka na, ba't di ka na lang lumayas at maghanap ng ibang tirahan? 49 ka na, may sariling kang trabaho, may sarili ka ng asawa. Nakabuko ako ng bahay dito sir. Bali, may pinapagawa akong bahay dito, nakabukod na ako. So may sarili ka ng lugar. Opo, may sarili po akong lugar. Kaya lang dahil sa medyo kapos-kapos din po yung kasi hindi naman po kami mayaman. Mahirap lang po kami. So, hindi ko pa po kaya tapos. So kung ganun sir, kung tatanungin mo, pakisunduan mo yung mga magulang mo. He's 79 years old. 79 years old na kung saan nagkakaroon na siya ng problema siguro sa kanyang sort ng kanyang mga urine waste or whatsoever. With age, sir, it becomes more challenging. Sa iyo, sir, madali lang sabihin kasi 49 ka pa lang. Pero kung umabot ka na sa edad niya, kahit sino naman siguro magkakaroon na ng paghihirap dun sa kanyang pagkilos at paggalaw, pag-intindi, pagdinig sa iba't ibang mga bagay. As we grow older, we regress. Yes sir, but kasi sir, hindi ko na nasiguro yung tatapunan ka po ng ihi. So anong gagawin mo kung tinapunan ka ng ihi? Babalik ka mo din, tatapunan mo din siya ng ihi pabalik? Hindi po, kasi hindi lang po one time po nangyari yun. Matagal ko na po ipinapakiusap sa kanila. Sir, hindi mo ba naisip na possibly with age, you have to take into consideration yung mga ganong klaseng kilos at galaw? Tandaan mo sir, kapag isang tao tumatanda, nagkakaroon na ng, sabihin na natin, mas maiksing pasensya, mas madali siya magalit, mainis sa mga iba't ibang mga bagay. Yes sir, naiintindihan ko naman po kasi ako po, marami naman po kilalang matatanda. Itong tatay mo lumalapit sa atin, halos parang maluluha-luha na lang dun sa usapin na ito. Na parang ikaw ay nag-aangas-angas na anak, di po ba? Di po ako nag-aangas, sir. Di po ako nag-aangas kasi marunong po ako magpakatao, sir. First of all, sir, kung marunong ka magrespeto, di po ba magsisimula dun sa paggalang at respeto natin ng mga magulang natin? Kung halimbawa po ang isang ama, ginahasa ho niya yung anak niyang babae. Sasabihin pa ba ho natin na huwag natin siyang patulan? Or, Sa sitwasyon mo ba, nag-a-apply ba yan? Hindi po. Kung hindi naman pala nag-a-apply, hindi naman natin kailangan pag-usapan, kaya nga tayo may batas. Kapag may ginawang mali ang ating mga magulang, then kailangan nila mapanagot ng batas. Pero kung wala namang pinag-uusapan na ganyan, na klaseng pang-aabuso, then wala po tayong kailangan pag-usapan na ganyan. Aside doon sa mga disciplinary actions na ginawa ng iyong magulang, kung pabor ka man or hindi, sino ang naghirap, sino ang nagtustos sa iyo nung bata ka para mabuhay ka? Opo, magulang po kasi tayo po instrumento po ng Panginoon Diyos para... Ama, magulang mo. So, ibig sabihin, kung hindi sila naghirap, hindi sila nagpursige sa buhay para mabuhay ka, hindi ka tatagal din sa mundong ito, di po ba? Sana ho, Then sir, ang sinasabi ko lang is magkaroon ng mas mahabang pasensya. Ganun lang naman po yun. Respetuhan lang po. Wala naman po problema. Hindi, wala ka ng pag-asang magbago. Umalis ka na lang. Kung hindi mo gusto ang patakaran ko, umalis ka. Bahay ko yan. Hindi mo gusto ang ugali ko, hindi gusto mo ang patakaran ko, masamang tawa ko, dumistansya ka sa akin para lumigaya ka. Pag nagdistansya ka sa akin, lahat ng gusto mo, masusunod mo na. Wala na magbabawal sa'yo, wala ka ng kaaway. Masaya ka na. Gusto kong lumayo talaga Siguro baka hindi pinapahintulot ng Panginoon So gusto ko talagang lumayo. Sir, bakit po dinadawit ang Panginoon dito sa usapan ito between you and your parents naman to? Hindi, gusto ko talaga Diba? lumayo. Sige sir, binabanggit mo yung Panginoon, babanggitin ko din sa iyo isang verse sa Biblia. Honor your father and thy mother. Do you think you are honoring your parents dito sa ganitong klaseng usapin? Are you honoring them? Actually po, sa case po ni tatay, may na po social worker na nakipag-usap sa kanya. So, ina lang po yung situation po talaga. And according po kay tatay, is willing siya na mag-file ng case against dun sa anak niya. Kasi nga po is matagal ng panahon na siya ay nasasaktan verbally and physically. So, humingi na rin po siya ng tulong, lumapit na rin po siya sa barangay. But, yun nga po, nangangako lang, pero after that, is, babalik na naman yung pananakit sa kanila, lalo na kay tatay, and yung mga sa verbal abuse. Okay. So, in this regard naman po, if willing naman po si tatay na sampahan po ng kaso yung anak niya para at least magkaroon naman pa po siya ng peace of mind. Kasi yung po talaga ang gusto niya na umalis
sa pamamahay niya yung kanyang anak na hindi niya makasundo, is willing naman po ang city government na i-assist po si tatay from sa pagbibigay po ng salaysay and at the same time sa pagpa-file po ng case. Joel, mayroon ka pa ng mga record sa barangay na nag-uusap kayo na mayroon kong pananakit at verbal abuse sa tatay mo? Totoo ba to? Alam niyo po, sir, katulad nga po na nasabi ko, hindi lang po ako yung may records, may records din po siya. Kaya nga po ako nagkakaganito dahil di po sa kanya. Aha. So anong sinasabi mo na dahil sinaktan ka, sinaktan mo din siya? Kita po ko sa kanya, tumatanda na, parang wala po pagbabago sa naging ugali niya noon. So tama po ba, sir, ang sabihin na natin di nagbabago yung tao, pananakit at verbal abuse ang gagawin mo sa kanya? Hindi po ako nananakit, sir. O bakit may record sa barangay? Pinatawad ka daw ng tatay mo. So tinatanggi mo yung record ng barangay, mali yung record ng barangay. Yung sinasabi niya, sir. Yan naman po ang plan na if makikipag-cooperate po itong si Joel, actually ang first po talaga dapat na step is dahil para at least makausap rin siya ng social worker, malaman the reason kung bakit niya ginagawa yun sa magulang niya. Knowing na kinupkop siya, kumbaga dapat is kaya niya na magsarili. He's Correct. 50 years old. Correct. Kaya niyang buhayin ang sarili niya. But still, yung parents niya po ay Pinagpipilitan yung sarili niya sa bahay. Mhm. Pinagbigyan, pinatiram pa rin siya. Pero yun na nga po, unfortunately is kapag napagsasabihan, nananakit na. Siyempre po, itong dalawa is senior citizen na wala na po talagang kalaban-laban sa kanya. Mhm. Pero di po ako nananakit, sir. Ako nga akong hinabol ng kutsilyo. Hinahabol ng kutsilyo ng 79 years old mong tatay. Ang mahirap nga po dyan, sir. Ang talo po ako dyan. Sa sobrang dami mong problema sa tatay mo adyan sa bahay, lumayas ka na. Ganun na lang, sir, kasimple. Sabi mo, hindi mo kaya o hindi respetuhin mo yung magulang mo. Napakasimple lang naman, sir. Mag-usap kayo na maayos, hindi yung parang idadaan mo sa ibang bagay. Kahit man sabihin natin kung hindi ka mananakit, yung pananalita mo, tama ba? Ngayon pa lang sa pagsasalita mo, meron kang angas at siga sa pananalita eh. Ma'am Lorelai, nandiyan pa kayo? Yes po, yes Okay, sir. ma'am, just investigate this case if the said Yes, father or itong si tatay willing talaga na mag-file ng kaso laban sa kanyang nag-aangas-angasan na anak na wala naman sa lugar, then wala naman po problema, then go ahead and proceed. Kasi ako naman, I don't really see any resentment, I don't really see any problem dito sa sinasabi naman ng tatay, but I'm seeing a problem doon sa anak. Parang Yes, gusto niya yung sir. magulang Yes, sir. pa lumuhod sa kanya. Sino ka ba naman? Nanggaling ka sa Yes, tatay po. mo, nanggaling ka sa nanay mo, bakit parang sila ang luluhod pa sa'yo? In normal instances po is talagang malaki ang role ng social service kasi meron silang mga counseling. Yan ang unang-unang nalalapitan. Yes. Ang sunod doon is yung sa barangay. Yung para sa NCSC naman, ang mandato po talaga namin is to protect, to maintain yung ating mga dignity, safety ng ating mga senior citizen. Meron din po kami pwede pong dumulog sa amin, just like you po sa opisina nyo po, na para i-assist namin sila at bigyan ng mga technical assistance or kung ano po ang maganda ibigay. In that case, yung nabanggit ko po, social service, sa barangay, tapos pwede po natin mag-file po ng case, i-assist din po natin para Okay. ganun po. Sa barangay po kasi, and based on sa records po namin, nakapag-blatter po sila noong May 20. And then, kakasana po sana kami mga DPSO na pumunta dun sa lugar. Pero po pumunta po kasi yung asawa po ni Sir Quirino na umalis na daw po si Sir Joel. So hindi na po tumuloy yung mga DPSO. Pero based po sa nakaraang tawag po kasi sa akin. So binerify ko po noong June 4 kung positive po si Sir Joel dun sa area, nag-positive po. So kailangan po talaga at meron pong ituloy po ni Sir Quirino yung complaint sa barangay para po ma-actionan po namin. And also po yung barangay protection po kasi is nag-a-apply na po kasi siya sa asawa, anak, and doon po sa case po nila Sir Quirino, pasok po kasi doon sila sa senior citizens act po yung Okay. pag-aabuso sa kanila. So technically po kailangan po talaga namin yung tulong ng dito ng mga social worker. And pagdating naman po doon sa pagpapaalis po kay Sir, kailangan po talaga namin yung coordination po ni Sir Quirino na ituloy po niya yung reklamo sa barangay po. Asahan po namin yung magiging tuluyan na coordination ng inyong tanggapan
Mukhang willing naman itong si tatay na lumapit sa amin. Asahan po namin yung magiging tuluyan na coordination po ni tatay ko. Yes po. Expect nyo na magkakaroon ng coordination, close coordination ng social service regarding doon sa issue na nagiging problema ninyo para ma-actionan ka agad. Ha? So ako naman tay, Nay, maraming salamat sa paglapit nyo dito. Ako naman ay sinubukan ko na makipag-usap sa kanya. Pero mukhang talaga nagmamatigas. Yun po ang gagawin. So kayo ba tayo ay desidido na mag-file din ng kaso laban dun sa... Kasuhan ko yan. Taalisin ko talaga dahil hindi ko gusto ang ginagawa niya, mga barkada niyan. Yung mga ibang bagay na yung siguro discuss with social services, mas maganda po na mapag-usapan nyo na masinsinan. So, maraming salamat po sa inyo. Salamat din. po. Alright. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.